Isang mapagpalang araw ng linggo po sa bawat isa na nakatune in sa ating sa oras na ito. Siguro po, ngayon po ay panahon na talagang maraming nasalanta sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas po, buong Luzon ay halos na nasalanta. Ngayon pong sa araw na ito na gawain, ito po ay ngayon po lamang namin gagawin dahil po sa ito pong gawain ito ay pinamagatan po namin na for a cause po dahil nga po dun sa ating isa na founder at isa po sa ating supporter sa Bible study online na ito ay nagkaroon po ng aksidente. Ngayon po, mamaya sa bago po ang panalangin ay ibibigay ko po yung buong detalye at i-comment ko din po yung receiver po at ang GCash sa atin pong mga ibibigay na love gift. At ang Diyos na po ang bahalang magbalik sa bawat isa ng pagpapalang ito ng siksik-liglig at umaapaw. Sa bawat isa po na makakapakinig ng ating Bible study online na ito, ay kayo po ay amin pong iniinyayahan na makiisa na sa ating pagsuporta sa ating founder at supporter ng Bible study online. Maraming salamat po at mamaya po ay bago po sa prayer ay ibibigay ko po yung iba pong detalye ng pangyayari bago po yung prayer po para sa lahat po ng prayer request po natin. Maraming salamat po. Muli, ito pong gawain ito ay for a cause po. Ngayon po lamang namin gagawin. At ito po ay dahil nga po sa ating pagmamahal sa ating kapatid na si Teresita Milarpis na test po sa kanya pong mga kakilala at mga kaibigan at si ate, ang tawag po sa kanya ay si ate na siya po yung ate ng bayan sa buong San Jose po sa aming bayan ng San Miguel. Maraming salamat po. Ngayon po makinig po tayo sa ating at marami pong salamat sa mga nagungunang nagsisipag-join sa ating gawain. Hindi ko na po iisa-isahin. Marami na po. At maraming salamat na rin po sa mga nagsisipag-shares. Nakakasyam na shares na po tayo. Maraming salamat po. Mamaya na lamang po ang sa acknowledgement ang lahat. Siguro po sa ngayon ay hindi po natin maililista lahat dahil marami na pong nagpi-feedback na mga notification po. Maraming salamat po sa lahat na makakapanood ng ating gawain ito at makakapag-shares pa ng ating gawain. Sa Diyos po ang papuri, sa Kanya ang kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, isang mapagpalang hapon po ng linggo sa ating lahat. Yun nga po, nabanggit na po ni Mrs. yung nangyari sa ating bansa, lalo na dito sa Central Luzon at sa nag-umpisa po ng Region 5, Kabikulan. At yun nga po, yung mga nasalanta po ng bagyong Ulysses. Sabi nga po ng announcer ay ang bagyo nitong last week na October hanggang first week ng November ay nag-reunion. Nag-umpisa po kay Pipito, sumunod po si Quinta, sumunod po si Rolly. Susunod po kay Rolly ay si ano pa yung letter S? Sioni at saka Tonyo. Pero po yung dalawang si Sioni at saka si Tonyo ay nahiyang umatin ng reunion. Ang nakarating po ay si Ulysses na may malaki pong idinulot na pinsala sa atin. Birungan po, sabi po ng announcer na nagka-reunion yun dahil halos hindi pa nga po nakakabangon yung iba. Ayan na naman. Ayun na naman yung bagyo. Yung iba, katulad po nung na-interview na nung masira po ng Rolly, yung kanilang tahanan, ay umpisahan pa lang man po nilang buuin muli, ay dumating naman po si Ulysses. Purihin po ang Panginoon. Kami po ay nakikidalamhati sa mga sinapit ng ating mga kababayan
lalong-lalo na po yung sa Catanduanes, yung ginawa ni Rolly na wash out. Ang Ulysses naman ay halos Metro Manila. Umpisa po ng Rodriguez, San Mateo, Marikina. Halos po, at hindi lamang po doon, gumapang pa hanggang dito sa Bulacan. For the first time po, pag nagkakaroon po ng bahalo sa amin po ang lugar. Dito po sa aming bahay mismo, ay hindi ko po iniintindi yung baha. Pero ngayon, this time, kay Ulysses, ay naglimas po ako. Buti, kanilimas ko po para hindi po pumasok sa bahay. Inagad ko po. Kasi nga po ay papasok na. Purihin po ang Panginoon dahil sa noong pong Biyernes ay dahil nga po sa kadahilan ng hindi po tayo nakapaggawain. Unang-una po ay naputulan po kami ng internet. Yung aming pong coverage po ng Converge dito po sa Giginto ay disconnected po kasi po ay meron po naapektuhan po yata yung kanilang linya. Kaya po kahapon lamang ng hapon kami nagkaroon ng internet. Kaya nga po hindi po kami nakapaggawain ng Bible study ng Biyernes. At ito pong mensahe ay nakahanda na po para sa Biyernes sana. At hindi na po ako gumawa kasi tama-tama parang naakma sa ating sabi nga ni Mrs. Poracos. Ito po ay hinanda ko na po before po itong gawain na Poracos. Baka isipin niyo po, kaya niyo ko po ginawa ito ay dahil Poracos. Hindi po. Hindi na po ako gumawa ng panibagong mensahe kasi po ito po ay nakahanda po ng Biyernes sana kung tayo po ay nagkaroon ng gawain. Dahil out of line nyo po, out of coverage po ang Converge, kaya wala po kaming internet. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po sa 8:28 ng Roma, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. God works, English po to, God works for the good of those who love Him. Nagkakalakip-lakip. Kaya nga po siguro, sabi ko, hindi ko na po binago yung mensahe sa araw na ito dahil ito po ay para nung Biyernes, yung pala ay magre-raise si Mrs. ng Poracos dahil nga po dun sa ating isang miyembro ng tagapanguna ng Bible study na online na ito ay nagkaroon po ng aksidente sa kanyang tuhod. Purihin po ang Panginoon. Bakit ko po nasabi na naging nagkataon naman na ito nga po ay para sa cause? Kasi po, ang sabi po, ang paksa po natin ay paano dapat magbigay ang isang Kristiyano na may kasiglahan dahil sa pag-ibig. Hallelujah. Ulitin ko po, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano na may kasiglahan dahil sa pag-ibig. Atin pong basahin ang ating teksto. Matatagpuan po natin sa aklat ng Pangalawang Korinto, chapter 8, verse 1 to 4. Doon po sa may mga Bible, ito po ay nasa Bagong Tipan, Pangalawang Korinto, chapter 8, verse 1 to 5. Yun lamang po yung ating pag-aaralan. Ang sabi po, ano po ang sabi po rito? Doon po sa walang Bible, yung pong naghahanap pa lang po, pakihabol na lamang po, chapter 8 ng Pangalawang Korinto. Doon po sa wala pong Bible ay sumunod na lamang po sa aking pagbasa. Sabi po sa verse 1, ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia ng Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang
pinamamanhit sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. Sabi po ni Pablo to, si Pablo po ang sumulat nito unang pangalawang Korinto. Sa verse 5, at higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili. Una, sa Panginoon, at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Purihin po ang Panginoon sa ating nabasang teksto, at ito nga po ay kanya na pong napagpala. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay panandali ang manalangin. Banal at dakilang Diyos na makapangyarihang sa lahat, muli Panginoon, kami ay nagpupuri, nagpapasalamat, at patuloy ka nga po Panginoon na kumakatagpo sa bawat isa sa amin sa hapong ito, sa lahat po ng nakatutunghay at naabot po ng aming Bible study na ito. Salamat po sa kanila, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa namumuno ng aming gawain ito, ang Milarpis family na nasa San Miguel, Bulacan, sa pangunguna po ni Nanay Belia, sa kanyang mga anak, mga apo, mga manugang. Ganon din po, Panginoon, sa kanilang mga kaanak na nasa Nueva Ecija. Dalangin ko, Diyos, na katagpuin mo po ang aming puso at isipan. Hipuin mo po ang aming kalooban. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay may bigyan ng aral na tungkol nga po sa pagbibigay at tungkol nga po, Panginoon, sa pagmamalasakit sa kapwa. Ito nga po, Panginoon, ay layunin mo at ibig mo na nais namin gawin, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang unang umibig sa amin at ikaw ang nagbibigay sa amin ng aral na umibig sa kapwa. Kaya nga po, Panginoon, sa pagkakataong ito ay inihandog namin ang gawain ito, O Diyos, na ikaw nga po, Panginoon, ang siyang maparangalan at mataas at mahayag sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Papuri at pagsamba at pagluluwalhati ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Hallelujah. Ako po ay may konting introduction. At lagi naman po na meron tayong ganito. Inuulit ko po yung ating paksa. Paano dapat magbigay ang isang Kristiyano na may kasiglahan dahil sa pag-ibig? Yung po bang yung kasiglahan niya, kahit na po siya ay naghihikahos, handong pa rin yung kanyang kalooban, yung pagbibigay, lalong-lalo na pagtulong sa kapwa. Isang halimbawa, ang iglesyang itinatag ni Apostol Pablo sa Macedonia. Ang Macedonia po ay, ang sakop niya nga po yung Corinto. Ano po? Ito po ay malapit po sa bansang Roma, Italy. Yung Macedonia. Titingnan niyo po sa mapa. Ang Macedonia. Si Pablo po ay nagtayo doon. Marami pong nagtayo si Pablo ng mga churches. Meron nga po, kaya nga po meron sa Efeso, sa Thessalonica, sa Corinto, sa Roma, di po ba? Yun po, binibigyan ko po kayo ng konting pag-aaral, dahil nasa Bible study po tayo. Ito ay may kaugnayan sa pagtuturo ni Pablo tungkol sa pagbibigay sa mga mahihirap na mananampalataya sa Jerusalem. Ang mga pahayag ni Pablo ay nagtataglay ng pinakamalawak na saklaw ng pagtuturo sa bagong tipan tungkol sa pagbibigay ng isang mananampalataya na nakasumpong ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Yun nga po sinasabi ko. Dahil po tayo ay nakasumpong ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, kaya dapat din po natin yung pag-ibig na yon na ating nadama, nakuha natin sa ating Panginoong Hesukristo, ay maibahagi naman natin sa ating kapwa. Ito'y isang pamantayan bilang isang Kristiyano upang tayo'y magabayan kung paano mapapasigla ang bawat isa sa pagkakawang gawa. Bilang isang Kristiyano, tayo'y may layunin na pahalagahan ang espiritual na kalagayan ng kapwa at pati na rin sa material nilang pangangailangan.
Yung nga po, dalawa po ang ating purpose. Tayo po ay pinagkalooban ng pag-ibig ng Diyos upang ibahagi yung pag-ibig na yon sa kapwa. Pangalawa, yung material na pinagkaloob sa atin naman ng Panginoon ay ibahagi at may pagkaloob din natin sa kapwa. Kaya nga po, spiritually and materially, tayo po ay magiging daluyan ng pagpapala, ng pag-ibig ng Diyos para sa ating kapwa. Purihin po ang Panginoon. Yung po yung aking introduction. Ang ang sabi po, meron po akong naihanda rito, 8, kung di po ako nagkakamali, 8 pamantayan kung paano daw po isang Kristiyano o paano po magbigay ang isang Kristiyano. Nililinaw ko po, lagi ko po sinasabi Kristiyano. Ibig sabihin nun ay mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinawag pong Kristiyano, nanggaling po sa pangalan ni Kristo po yung Kristiyano. Tayo po yun, mga Kristiyano. Purihin po ang Panginoon. Number 1 na pamantayan. Tayo ay pag-aari ng Diyos. Anumang bagay na mayroong tayo ay patuloy nating pinanghahawakan bilang isang katiwala ng Panginoong Jesucristo. Katiwala lamang po tayo. Yung mga pagpapalang ito, tayo ay isang katiwala. Pinanghahawakan bilang isang katiwala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa talata nating nabasa sa verse 5, at higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, mga lingkod, ayon sa kalooban ng Diyos. Yun nga po, yung sila po, tayo po ay isang katiwala ng mga pagpapala lamang ng Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians 7, sa 9:11, babasahin po natin, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. You see? Ang purpose nun, pasasaganahin niya kayo, ipagkakatiwala ng Diyos ang pagpapala sa inyo, at kayo nga po ay magiging isang katiwala lamang. Kaya nga po, pag dumating po yung pagpapala, ay ipalaganap naman natin yung pagpapala ng Diyos. Sinabi ko po, dalawang aspeto po spiritual at material. Kung wala pong material, spiritual, ibigay natin yung pagpapala na yun sa ating kapwa. Amen? Nililinaw ko po, lagi pong dalawa ang aspeto. Ang sabi po, ano po sabi niya? Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay. Kaya nga po lahat kaya sinabing lahat ng bagay, dalawa po yun, spiritual and material. Para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayoy, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. You see? Ang ganda po, no? Passing the blessing. Ipinapasa lang natin ang blessing. Tayo ay katiwala lamang. Kaya nga po, kung tayo po ay pinagpapala, ay pagpapala din naman ang gawin natin para sa ating kapwa. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Number 2, pangalawang pamantayan. Kailangan ang saligang pagpapasya sa ating puso na paglingkuran ang Diyos at hindi ang kayamanan. Ano po? Kailangan daw po may genuine na pagpapasya sa ating puso na paglingkuran ang Diyos at hindi ang kayamanan. Counter po ito sa sinabi. Tayo ay katiwala, kaya kailangan, pag pinagkatiwala sa atin, huwag nating mahalin yung pinagkatiwala sa atin. Ang mahalin natin, yung nagbigay sa atin. Nagtiwala sa atin, na ipagkaloob sa atin yun. Kaya nga sabi dito, kaya ka-counterpart na po, kailangan ang saligang pagpapasya sa ating puso na paglingkuran ang Diyos at hindi ang kayamanan. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 8, verse 8, hindi sa inuutusan ko kayo
Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. You see? Tinitingnan lang ng Diyos. Pag tayo ay napagkalooban ng Diyos ng pagpapala, testing lang yun. Titingnan ng Diyos yun. Saan mo ba dadalhin? Hindi po ba? Testing lang yun. Kaya nga po, meron kailangan yung sariling pagpapasya. Ano po? Yung maging bukal sa loob ninyo. Tinitignan po ng Diyos yan. Amen? Yung talagang pusa mong binibigay. Walang pagkaalinlangan. Hindi ka nangihinayang. Ano po? Sabi po, Matthew 6:19 and 23. Basahin po natin. Sa Matthew 6:19 to 21, ang sabi. Kaya nga po sabi doon, paglingkuran ang Diyos at hindi ang kayamanan. Sabi po sa 19, Wag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang tanga at kalawang at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, impokin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kaya nga po, ang sabi po, tayo ay naging katiwala at yun naman po ay huwag nating, pag dumating po yung pagpapala, ay huwag naman po nating jujusin yung pagpapala. Nakakalimutan natin na yung nagbigay noon. Nakakalimutan na natin kung saan nanggaling yon. Alalahanin po natin, sabi doon, number 1, tayo ay ipinagkatiwala lamang sa atin yung mga bagay na mga pagpapala na ating tinatamasa. Number 3, tayo ay nagbibigay upang tulungan ang mga nangangailangan. Sa talata 14, hindi ko sakop ng ating binasa sa teksto, pero ito po ay mga kadugtong. Kaya po hanggang 5 lang ang binasa ko. Dapat po buong chapter 8 ang ating teksto, pero nakapakahaba naman. Pero ginagamit na lamang po natin references, yung buong chapter 8, 9, at saka 9, ang gagamitin nating references sa ating pinag-aaralan. Ano po sabi po sa chapter, talata 14, ang sabi po, masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan, at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan, ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Amen. Amen. You see? Tayo'y nagbibigay upang tulungan ang ating kapwa. Sabi po sa 9:12. Pangalawang Korinto po nun tayo, para hindi po tayo maliligaw. Doon pa rin po tayo sa pangalawang Korinto. Sa 9:12, ano sabi po sa 9:12? Ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. You see? Ikaw ngayon na nagbigay, ikaw ngayon ang naging daluyan ng Panginoon para yung mga napatulungan mo ay naging pagpapala. Maging pagpapala sa kanila. Ibig sabihin, ginamit ka ng Diyos para ikaw ay naging daluyan ng pagpapala niya. Amen? Kaya nga po sabi doon, kayo'y nagbibigay upang tulungan ang mga nangangailangan. Tandaan niyo po ito. Kawikaan, mark this verse. Ano po? Kawikaan 19 verse 17. Ito po. Ulitin ko po. Kawikaan 19 verse 17. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahihirap
At pagdating ng panahon, ay siya ang magbabayad. Wow! Pwede pala nating pautangin ng Diyos. Di ba ang Diyos ay napakayaman? Ang Diyos ay lahat ng milikha ng langit at lupa. Siya sa Kanya lang galing ang lahat. Eh kaya pala natin pautangin. Ang pagpapautang po ay yung pagtulong natin sa kapwa. Siya po ang magbabayad. Magbibigay po siya ng reward sa lahat ng tumutulong sa nangangailangan. Amen. Kaya nga po, pag tayo tumutulong, pinauutang natin, oh Diyos ha, dami mo ng utang sa akin, tinulungan ko si Juan. Di po ba? Yung Diyos po ay hindi natutulong. Ang Diyos po, nakikita niya po yung puso ng taong mapagbigay. Lalo niya pong pauul na rin ito. Amen. Lalo niya pong pabubukalin ang pagpapala sa taong nagbibigay. Lagi po yun. Lalo niya po yun. Alam niya po, kaya may naibibigay eh. Kasi po, panay ang buhos ng Diyos sa kanya eh. Pero pag siya po ay hindi mapagbigay, wala pong pagpapalang darating sa kanya eh. Kasi wala po sa puso niya eh. Ano po? Hallelujah. Ganyan po yung magnet ng pagpapala ng Panginoon. Pag ikaw ay nagpapala, pagpapalain ka. Amen. Ganun lang po kasimple yun. Ayun po. Kaya nga po, tayo nagbibigay upang tulungan ang nangangailangan. Number 4. Pang mga pamantayan po pinagbabasa natin, ha? Ang pagbibigay ay kailangang sang-ayon sa ating kinikita. Sang-ayon sa ating kinikita. Sa ating load. Yung kakayanan. Ano po? Sa talata 3 na ating binasa ng 3. Talatang 3 ng chapter 8. Ang sabi po, kung sila'y kusang loob na nag-aabuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa kapatid. Yung higit pa. Hindi lamang daw sana, ang pagbibigay ay kailangan ayon sa ating kinikita. Pero ito pong mga taga Macedonia, kahit na po sila ay naghihikaos. Sa panahon ngayon, mahirap pong manawagan, porakos. Alam ko na maraming nasalanta, alam ko maraming naapektuhan ng baha ng nagdaang bagyo. Dito po masusubok na tayo ay maging katulad ng mga taga Macedonia. Sa kabila na sila ay naghihikahos, maaring meron silang pinagdaanang sakuna, naghihikahos, pero nandun pa rin, ang sinasabi ko nga po, nandun pa rin yung kanilang puso na makatulong sa mga mahihirap sa Jerusalem. Ano po? Kaganda pakinggan na. Sa kabila ng kagipitan, inakuha nyo pang tumulong. Ang ganda po nun, no? Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sa talatang 12, ang sabi rin po, basahin natin yung 8:12. Sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Makakaya niya po dahil ang Diyos ay magkakaloob. Amen? Di po ba? Hindi niya pahintulot na hindi niyo makakayanan kasi magkakaloob na ng Panginoon sa inyo yung pagtulong. Tama po ba? Tingnan niyo po, nakaayon. Nakaayon po yung ating pamantayan. Ang ganda po, no? Kaya naman po, sinabi ko nga po sa inyo, sinulat ko po ito, ito na nga po ang ibibigay po para sa Biyernes, pero po nung Biyernes ay may nangyari po, at yun nga po yung porakos, na wala po, hindi ko po sinasadya ito, na bakit ito ang mensahe, maghihingi ng porakos, ano po, hindi naman po. Kaya naman, sabi ko nga po kanina,
God works for those who love, God works, po? For the good of those who love Him. Nagkakalakip-lakip. Kaya siguro sabi ko, hindi na ako maghahanda. Yung hinanda ko na lang ng para Biyernes, nabigay ko ng linggo. Si Mrs. nag-ano pala ngayon. Nag-raise siya ng porakos para sa ating kapatid na si Teresita. Nagkataon naman po ito. Huwag niyo pong isipin. Nagkataon ko po ito. Nagkataon. God works for the good of those who love Him. Nagkakalakip-lakip naman po. Wala pong intensyon. Ganon din po sa 9:7. Ang sabi po, ano po ba yung sinabi? Ang pagbibigay ay kailangang sang-ayon sa ating kinikita. Sabi po sa 9:7. Ang sabi po, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Remember, God is watching us. God is watching us. God is watching. God is watching us. Alam niyo po, sa aklat po ng gawa, si mag-asawa po, nakalimutan ko ang pangalan nito, mag-asawa po, before po na may benta po yung kanilang ari-arian, ang sabi po nila, ibibigay po namin ang 10 bahagi ng aming mapagbebentahan ng aming ari-arian sa iglesia. Matapos pong maibenta ang kanilang ari-arian, nawala na po ang pangako. Nung sila po ay bumalik, sila po ay hinatulan na ng Panginoon. Nagsinungaling po sila at sinabi po nila yung kasinungalingan na hindi po naibenta ang kanilang sarili. Ito po ay isang pangyayari na pag tayo ay magbibigay, kailangan po ay merong kusang loob. Hindi napipilitan lamang. Alalahanin po natin, parang sa Diyos natin ginagawa. Di ba sabi na 1917, Kawika 1917, parang pagpapautang sa Diyos ang pagtulong sa kapwa at siya ang magbabayad. Daluyan lamang tayo. Sinabi natin, sabi ko kanina, daluyan lang tayo, katiwala lamang tayo ng ating tinataglay ngayon. Ano man, Sorry po. ano man ang tinataglay natin ngayon, lahat pong yan ay kaloob ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Number 5. Pamantayan number 5. Ang pagbibigay ay itinuturing na patunay ng ating pag-ibig. Katibayan o patotoo ng ating pag-ibig. Ang pagbibigay ay itinuturing na patunay ng ating pag-ibig. Patunay na tayo ay Kristiyano. Patunay na tayo ay mananampalataya. Ang ibig po sabihin po rito. Talata 24 ng aklat din po ng chapter 8. Ano po ang sabi? Kaya't ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Ipinagmamalaki po ni Pablo ang Macedonia. You see, sa kabila nga po ng kahirapan, nakita po ni Pablo yung kanilang mga puso na magbigay. Sa panahon ngayon, mahirap pong manawagan ng porakos. Ngayon, bagamat ngayon lamang po namin gagawin. Ang gawain ito ay porakos para sa ating kapatid na si Teresita sa kanyang operasyon.
Pero, nakita ko po yung kalagayan ng ating mga kababayan ngayon. Dito po, isa test. Makikita po. Alam niyo po, inuulit ko po, dalawa po ang pwede nating ipagkaloob. Spiritual and material. Purihin po ang Panginoon. Unang Korinto, chapter 13. Ang sabi po, Unang Korinto, chapter 13. Babasahin po natin. Verse 1 to 2. Babasahin ko naman po. Alam niyo po, kaya hindi ko na sinulat ito. Nagmamadali na po ako sinulat ito nung Huwebes eh. After na po nung, Bernes na po ng umaga. Kasi nga po, Huwebes ng madaling araw yung bagyo. Purihin po Panginoon, wala nga po kaming net pero kami may kuryente. Kaya nakapagsulat po ako. Naisulat ko nga po ito. Nakakala ko ay magkakaroon kami ng net ng hapon. Kaya sinulat ko ito. Sabi po sa 13 verse 1 to 2. Makapagsasalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig. Para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat na palilipat ko ang bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Amen? Kaya nga po, ang pag-ibig ay tapat. Ang pag-ibig ay wagas. Amen? Marami po kasing pag-ibig. Doon sa nabanggit sa unang Korinto, ay marami pong pag-ibig na hindi tapat. Purihin po ang Panginoon. Number 6, sabi po, sa pamamagitan ng pagbibigay sa Diyos, hindi lamang kayamanan ang ating inihahasik, kundi maging pananampalataya, panahon at paglilingkod. Tandaan niyo po, tatlo po yung pwedeng bigay. Pananampalataya, panahon at paglilingkod. Sa gayong paraan ay nag-aani ng mas higit na pananampalataya at biyaya. Ang sabi po sa 2 Corinthians friends 9:6, tandaan nyo, 9:6 ang sabi po. Verse 6, 10, and 11 po ang babasahin natin sa chapter 9. Ano po? Ang sabi po. Unahin po natin ng 6. Tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ay mag-aani ng kakaunti, at ang naghahasik naman anang marami ay mag-aani ng marami. 10, basahin po natin. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing iahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana sa inyong kabutihang loob. 11, ang sabi po, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, dadami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin ko sa kanila. Purihin po ang Panginoon. You see, sa pamamagitan ng pagbibigay ng Diyos ng kayamanan sa atin. Purihin po ang Panginoon. Number 7, nakita ko po ang oras. Napakabilis na tayo ay nasa media oras na kagad. Lalagpas po tayo ng mga 15 minutes sa ating pag-aaral. Dapat po ay 30 minutes lamang. Marami po tayong gagawin. Tayo po ay mananalangin pa. 7, kung ang Diyos kung ang Diyos ay masaganang nagtustos, iyon ay upang maaari nating dagdagan ang ating mabubuting gawain. Ibig sabihin,
kung tayo ay tinutustusan ng Diyos, pwede nating dagdagan yung ating mabubuting gawain. Sabi po sa 8, nabasa na po natin yung 8. 8, chapter 9, verse 8. Ulisin ko po. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. You see? Kaya ng Diyos na pasaganahin kayo eh. Kung ang Diyos ay masaganang nagtutustos, iyon ay upang maaari nating dagdagan ang ating mabubuting gawain. Pilipos chapter 3:17. Basahin po natin ang Pilipos chapter Ephesians, sabi po. Efeso pala. Efeso chapter 3:17 to 21. Ang sabi po rito, basahin ko po. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, mauunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. 20. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari niting hilingin. You see? Ulitin ko po. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari niting hilingin at isipin sa pamamagitan ng kapangyarihang nagahari sa atin. Hallelujah! Kaya ng Diyos yung pagkaloob yun. Gagamitin lamang tayo. Gagamitin tayo ng Diyos. Giging daan lang tayo ng pagpapala. Pagpapalaan kayo ng Diyos dahil kayo ay nagbibigay. Hallelujah! Ganun lang po yun. Purihin po ang Panginoon. Number 8. Pero matapos na po tayo. Ang pagbibigay ay nagdaragdag sa ating pagtatalaga sa Diyos at nagbibigay daan upang makakilos ang Diyos sa ating mga kapakanang nauukol sa pananalapi. You see? Ulitin ko po yun. Ang pagbibigay ay nagdaragdag sa ating pagtatalaga sa Diyos at nagbibigay daan upang makakilos ang Diyos sa ating mga kapakanang nauukol sa pananalapi. Lucas chapter 6 verse 38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Hallelujah! Kapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Amen? Hallelujah! Sa unang Timoteo, at ito na po yung huli nating taksa, ay atin pong teksto para po doon sa ating pinag-uusapang mga kapamaraanan. Sa unang 1 Timothy chapter 6 18 and 19. Ang sabi po, turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makapag-iimpok para sa inaharap at magkakamit ng tunay na buhay. Amen! Hallelujah! Kaya nga po, yung pamanhik po ni Apostol Pablo, gayahin po natin gayahin daw po natin yung mga mananampalataya ng Macedonia. Nasa kabila po ng kanilang kahirapan, naroon po ang kanilang puso sa pagbibigay. At ito po yung aking conclusion. Babasahin ko rin po sa inyo sa aklat po ng Gawa, chapter 20. Para po, hindi na po ako gumawa ng conclusion.
Babasahin ko na lamang po yung nasa Aklat ng Gawa. Aklat ng Gawa, chapter 20. Umpisa po ng 32 hanggang 35. Purihin po ang Panginoon. At sa ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos. Si Pablo po ang sabi nito. At sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. 34, alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita sa ikabubuhay naming magkakasama. 35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumangga. Amen? Purihin po ang Panginoon. Yun po ang sabi po doon ni Pablo. Si Pablo may sulat sa Korinto. Si Pablo ang sumulat dito sa Aklat ng Gawa na sabi po ay pinapaalala sa atin na it is better to give than to receive. Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Maging daan tayo ng pagpapala. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Dako po tayo sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay dadakong muli sa ating prayer time. Healing and recoveries pa rin po para kila Francis Pulido, Remedio Santos, Nelson Manso na pare-pareho pong dialysis patient. Total recoveries po para kila Eddie Hilario, Baby Harriet Lian Julaso at Juby Moyo sa kanila pong mga recoveries. John Patrick Castro, pagkalooban ng wisdom ng Panginoon sa mga exam na kanyang kukunin para po sa kanyang extended contract. Ganon din po hanap buhay para kila Roy Vincent Santos, Teresa de la Peña, Jade Milarpis, Jocelyn Milarpis, Dalisay Castro, Marvin Castro. Gayon din po para po sa kalakasang pisikal, espiritual, maayos na kalusugan, hanap buhay, kapayapaan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Proteksyon din po ng lahat laban sa virus na dulot ng COVID-19 at ang pag-provide po ng Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan at sa pangangailangan din po ng ating mga kaanak, kaibigan na mga OFW sa Japan, sila John Patrick Castro, Gerardo Angelo Gaspar, Leonard Caparas, Juby Moyo and family, J.R. Santos, Jesus Corpus Castro, Glenda Enriquez Yamaguchi, sa Abu Dhabi, Marciana Pajardo at Ricardo Singh, sa USA, Lenny Cruz and Hallelujah. family, Sarah Cruz and family, sa Taiwan, si Anduria, sa Dubai, Lucy Milarpis, sa Middle East, sila Ed Cabrera, Cathy Cabrera, Jason Cabrera, Lynn Maglake, Boots Gonzales, sa Hong Kong, Glenda Pagaduan Gomez, sa Jeddah, Marvin Pangilinan, sa Norway, Eser Hipolito, sa Australia, Jane Baniked and family, Ambi Basco and family, sa Canada, Eddie Hilario, sa Italy, Danilo Apostol, Irene Apostol, Heidi Apostol, Lea Siganlay, Maribel Apostol, at sa lahat po ng ating mga viewers na tumutunghay kasama po natin sa ating live Bible study online, at sa mga tutunghay pa po sa ating mga gawain, at sa lahat po ng tumutunghay, sa lahat po ng shares, hindi ko na po iisa-isahin yung mga nag-shares, umabot po tayo ng 16 shares. Sa Diyos po, ang Diyos po ang patuloy nating pagkatiwalaan sa lahat ng ating mga kahilingan sa Kanya. Gayun din po, sa lahat po ng mga naapektuhan sa ating bayan ng bagyong Ulysses, panalangin po natin ang kanila pong mga concerns na patuloy silang bigyan ng kapayapaan ng Panginoon at pag-asa sa nakalulungkot pong mga nababalitaan po natin sa ating bayan. Gayun din po, inuulit ko po, yung ating pong mga, ito pong ating gawain ay for a cause po.
ang gawain pong ito ay araw ng para po sa pagtulong sa isa po sa ating founder ng ating BS Online, para po kay Teresita Milarpis, test po sa kanya pong mga kakilala at mga kaibigan. Ate, ang tawag po sa kanya sa mga kanyang mga kaanak at mga mahal sa buhay at malalapit sa kanya, na aksidente pong nadulas dahil po sa nakaraang pagbaha sa San Miguel, Bulacan, na dislocate po yung kanyang tuhod at nangangailangan po ng madaliang operasyon. Kaya po ang gawain ito ay para po hilingin na bambigyan tulong pinansyal at espiritual ang aking kapatid na lagi na ang hangad ay tulungan ang lahat ng kaibigan man o kaanak, sa pinansyal man o kayong kanya po pangangatawan, sa abot ng kanyang makakaya, ito po ay kanyang ginagawa. Kaya po ito ay pagbabalik sa kanya, sa lahat ng kanyang mga ginawang pagtulong sa kanyang mga kakilala, kaibigan, kaanak at mga mahal sa buhay. Ano man po ang makayanang ibigay ng bawat isa na love gift, ito po ay napakalaking tulong sa isang nangangailangan. Alam po namin na karamihan sa atin ay dumanas ng pagsubok sa nagdaang bagyong Rolly. Kaya po ang maliit na halaga na ating pong love gift na kung pagsasama-samahin ay napakalaking tulong na po at ang Panginoon na po ang bahalang magbalik sa bawat isa ng pagpapalang siksik, liglig at umaapaw. To God be the glory. God bless us all. At sa concerns po, sa magkakaroon po ng concerns patungkol po sa pagbibigay ng love gift, ang contact person po ay nasa comment section, si Evangeline Milarpis de la Peña, na ang address po ay San Jose, San Miguel, Bulacan, or kung GCash, ang number po ay 0930-936-9166. Maraming salamat po. Sama-sama po nating hilingin sa Panginoon ang lahat ng ating mga concerns. Ang patuloy po tayong magtiwala na ang Panginoon ang siya patuloy na kikilos at tutugon anuman ang ating hinihiling. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Mamaya po ulitin ko po yung address at name po nung padadalhan po ninyong Nasa comment section. person. Okay po. Nasa comment section. Nasa comment section ay sasabihin pa rin din natin sa online, sa camera. Yung contact person po at saka yung GCash number po niya para doon po sa magkakaloob ng kanilang mga tulong. Kapatid po kami, Direkta. Evangeline Milarpis, kasi hindi siya Direkta na po doon. Hindi niyo na po ipadadala sa akin kasi po ako ay nasa Giginto. Yung padadalan po ay nasa San Miguel. Kapatid niya po yung Evangeline. Yung kapatid po Evangeline Teresita. Kaya kay Evangeline niyo po ipapadala para direkta po na yun po ay iipunin hanggang sa makaipon po na kabuang halaga na kailangan po sa operasyon. Approximate po, nasa mahigit po 200 kailangan. Hindi ko na po babanggitin yung exact. Basta po mahigit 200 po ang kailangan. Na approximate pa lamang po yun. Hindi pa naman po definite. Kaya nga po sabi po ni Mrs. kanina sa maliliit na na may tutulong natin kung ito yung po pagsasama-samahin ay baka umabot po sa pangangailangan para po sa ay po ay manalangin. Hallelujah. Dakila at banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po Panginoon ay nagpapasalamat sa iyong mensahe na kung paano kami dapat magbigay ng may kagalakan sa aming mga puso. Tunay nga po Panginoon, para sa amin, natutunan na namin ay yung pagbibigay ay minsan mabigat sa aming kalooban. Natutunan rin namin, Panginoon, yung maging maramot sa aming naging kaugalian at sa aming naging pagkatao naroon, Panginoon. Pero ngayon, Panginoon, ay nabuksan kami, Panginoon, ng mensahe mo, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na pagpapalain mo ang siyang nagbibigay sa kapwa. Ikaw po ang magbibigay ng resources para po doon sa mga taong magbibigay sa kanilang mga kapwa. Napakaganda pong aral at muli nga po, Panginoon, kami nagising
at ginising at binigyan ng pamantayan kung paano kami dapat sumunod, hindi lamang sa kami nananampalataya, ay dapat namin din alamin na kami nga po, Panginoon, ay may katungkulan sa aming kapwa, spiritually and materially. Kaya nga po, Panginoon, sa oras pong ito, ay tinataas po namin sa iyo ang lahat po ng may mga puso na magbibigay po ng tulong po sa aming kapatid na si Teresita. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang kikilos at magpapala sa kanya, hindi lamang sa kanya, kundi Panginoon, pati sa kanyang mahal sa buhay. Ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na mag-iingat at patuloy na gagabay sa kanilang mga buhay. Ganun din po, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo at namamagitan kami sa aming pananalangin para po kila Francis Pulido, Ate Remedios Santos, kay Nelson Manso na nagdadialysis. Hindi po kami, Panginoon, nananawa na sila ilapit namin sa iyo. Kapag tunay nga po, Panginoon, na tinitingnan mo kung hanggang saan kami na kami ay lalapit para po sa kanilang recovery. Ganon din po para sa recovery po ni Eddie Hilario na nasa Canada na aking batchmate sa kanyang kalusugan ay manumbalik nawa, Panginoon. Ganon din po kay Baby Harriet Lian Diolaso, magkaroon na nga po, Panginoon, ng ganap na buhay ang batang ito at maalis na po sa ICU na kanyang kinalalagyan. Dalangin namin, O Diyos, na patnubayan mo at gabayan na po ang kanyang mga magulang sa kanilang pag-iintindi sa batang ito at sa kanilang pangangailangan sa kanyang hospitalization. Lord, dalangin ko, O Diyos, patuloy din po nilalapit namin sa iyo ang recovery po para kay Joby Moyo sa kanyang hospital, sa kanyang nangyari sa kanyang kalusugan. Totally, Panginoon, na recovery na po at babalik na po, Panginoon, ang kanyang kasiglahan, ang kanyang kalusugan. Ganon din po ang pagpapala mo para sa kanilang mga pamilya. Ganon din po, Panginoon, patuloy po namin itinataas sa iyo iyong kahilingan, ang aming kahilingan para po kay Patrick Castro, John Patrick Castro, sa kanyang napipintong examination, para po sa kanyang trabaho sa Japan. Dalangin namin, O Diyos, na pagkalooban mo po siya ng karunungan at katatagan, kalakasan upang ang kanilang pangangailangan sa kanyang examination na ito ang kanyang matugunan. Ganon din po, Panginoon, tinataas din po namin ang kanyang mga employer, mga kasama sa trabaho, maging pagpapala po, Panginoon, si Patrick sa kanila at ganon din po ang kanilang mga kasama at kanyang employer. Salamat po, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkakaloob kay Patrick ng kalusugan at kalakasan, lalong-lalo na, Panginoon, ang protection mo laban sa COVID-19. Ganon din po, Panginoon, patuloy po namin inilalapit sa iyo na humihiling ang kahilingan po ng hanap buhay po para kay Roy Vincent Santos, kay Teresa de la Peña, ganon din po kay Jocelyn Milarpis, kay Jade Milarpis, at kay Marvin Castro at Dalisay Castro. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo nga po, Panginoon, na kalingain ang kanilang mga pangangailangan. Batid namin, na, O Diyos, nasabi nga po namin na ang kapangyarihan mo ay abot sa lahat. Kaya nga po, wala pong imposible na ang mga taong lumalapit at tumihiling ng kahanap buhay ay hindi mo pagkakalooban. Kaya nga po, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pong paghiling sa iyo, ikaw po ang magtutustos at magbibigay nito sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng kahabagan. Salamat din po, Panginoon, sa lahat po ng mga tumunghay, sa mga shares po, ng mga nag-shares po sa araw po ito. Dalangin ko, O Diyos, na lahat po ng naabot ng aming Bible study, O Lord. Dalangin ko, O Diyos, na kumilos ka sa kanilang kalagitnaan, kumilos ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa. Ganon din po ang kanilang kalakasan, kalusugan, at kagalingan sa lahat po ng may mga karamdaman. At ganon din po sa lahat po ng shares, ay dalangin ko ang iyong pagpapala sapagkat tunay nga po, Panginoon,
na ginamit mo sila upang daluyan ng iyong pagpapala sa kapwa. Sa kanila pong pag-share ay nakita po ng kanilang mga kaibigan na kung paano magbibigay ang isang Kristiyano at pagpapalain ng Panginoon ang mga taong mapagbigay. Salamat po, Panginoon, sa mga buhay po ng mga nag-share at sa lahat po ng nanood at tumunghay sa mga shares po nila. Ganon din po, Panginoon, sa mga OFW po na nabanggit na po ang kanilang mga pangalan. Hindi ko na po iisa-isahin. Batid mo po, Panginoon, ang kanilang mga pangalan at hindi po lingid sa iyo ang kanilang mga kahilingan. Kahilingan, Panginoon, ng kalusugan, kalakasan, hanap buhay, pagpapala, kagalingan, Panginoon. Upang sila nga po, Panginoon, ay patuloy na makapaghanap buhay sa abroad dahil ito nga po, Panginoon, ay kanila para po sa sasagana ng kanilang mga pangangailangan dito sa Pilipinas. At ganoon din po, itinataas ko rin po, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas. Dalangin ko, Diyos, ang iyong pagpabala at pag-iingat. Ganon din po, Panginoon, na patuloy mo nga po silang alagaan, pangalagaan, ilayo sa disgrasya at anumang mga sakuna at anumang mga disgrasya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa mga buhay po nila. Ikaw po ang kumilos sa kanilang kalagitnaan. Nawa, Panginoon, ay huwag kanilang makakalimutan. Salamat po, Panginoon. Patuloy po kaming nananalangin at lumalapit sa iyo para po sa lahat po ng mga tumutunghay ngayon, sa marami pong nakatunghay ngayon. Mamaya na lamang po babasahin ang kanilang mga pangalan para sa acknowledgement. Alam mo po at hindi po lingid sa iyo, Panginoon, ang kanilang mga pangalan. Naroon, Panginoon, na sila nga po, Panginoon, ay hindi lamang, Panginoon, sa ano paman ang hangad nila, kundi sila nga po, Panginoon, ay tumuhay sa gawain ito, sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ang tinitignan nila ay yung pagpapalang manggagaling sa iyo upang sila rin po, Panginoon, ay maging pagpapala sa iba. Kaya nga po, Panginoon, ipagkaloob mo po sa kanila ang mga pagpapalang kailangan nila sa kanilang mga buhay, hanap buhay, ganoon din po sa kanilang mga negosyo. Ikaw po, Panginoon, ang kanilang inaasahan. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya nga po, Panginoon, sa oras pang ito, ng lahat po ng tumutunghay sa gawain ito, ikaw po ang kukilos at mangunguna sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, na patuloy nga po, Panginoon, na sila ay maging daluyan ng iyong pagpapala para sa ating kapwa, sa aming kapwa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At patuloy din po namin itinataas sa iyo yung porkos na aming hinihiling ng tulong ay ang kagalingan na po, ang tunay na kagalingan at recovery na po sa tuhod po, sa nangyari sa tuhod po ni si Teresita Milarpis. Lord, wala pong imposible sa iyo. Yes, O Kung God. sinabi po ng x-ray na merong broken, sa pamamagitan ng aming pananalig at pananampalataya, alam namin, Panginoon, na ito ay mabubura. Alam namin na ito ay may babalik sa anumang kaparaanan. Ngunit, Panginoon, ang inaasahan namin ay ang kagalingang nagmumula sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, ang siyensya ay pangalawa lamang na kailangan ng tao. Higit na kailangan namin, Panginoon, ang iyong tulong sa pagkakataong ito. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo sa lahat po ng mga taong nananalig at nagtitiwala na ang lahat ng bagay ay magagawa mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay Diyos. Salamat po, Panginoon, at patuloy po namin itinataas sa iyo ang lahat po ng nasa Kapitolyo sa pangunguna po ng aming Governor Daniel Fernando, at sa aming Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng sangguniang panglalawigan, at ganon din po, particularly, Panginoon, sa mga empleyado ng accounting office sa pangunguna po ni Ma'am Marites Frenan. Batid mo po at hindi po lingid sa iyo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. Lord, nagsusumamo po ako
Naabutin mo po ang kanilang mga kahilingan. Ano man po, Panginoon, ang mga ito. Dalangin ko, O Diyos, ang iyong pagpapala, pag-iingat. Ganon din po, Panginoon, ang iyong kalakasan at kalusugan para sa kanila at ganon din po sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, dalangin ko, O Diyos, ang patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa na nasa Kapitolyo. Malayo po sila sa COVID-19. Salamat po, Panginoon. Patuloy po ang aming papuri at pasasalamat. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na ngayon pa lamang ay tatanggapin na namin ang iyong kaloob, ang katugunan at kasagutan sa lahat ng aming kahilingan. Tunay nga po, Panginoon, na ito'y amin ang tatanggapin. At ang sabi mo sa 11:24 aklat ng Marcos, sa lahat po ng aming panalangin, dapat namin tanggapin at akuin na ang katugunan na nanggagaling sa iyo. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Nananalig kami, Panginoon, na ang lahat ng ito ay magkakaroon po ng katuparan. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ay Diyos ng kahabangan. Salamat po, Panginoon. Papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila. Karangalan ay sa iyo magpakailanman. Ito po ang samo namin dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Praise Hallelujah. God. Hallelujah.